Good evening. Itong tingin ko may improvement pa 'tong technical analysis natin na 'to, eh. Pakiramdam ko lang. Eto, tama 'to, tingnan niyo 'to. 8 PM ng February 16, kauwi ko lang. Tapos na yung shift ko. 8:00 pa lang. Anyway, so ito yung pinakamataas ng day, right? Ito, pinakamataas ng day. So kung ido-drawing natin 'to, kung gagawan natin 'to ng technical analysis. Ito yung pinakailalim niya, di ba? Ito yung support, resistance, yung ABC. And then, wag na natin kunin to. Kunin lang natin to. Yan. And then, sa taas, ito. Yan yung pinakamataas. So, yan ang support mo. Ito ang ating, ayun, support. Yun ang resistance mo. Ito ang ating support. Support. Hindi na natin kinonsider itong mahabang wick na to. Pero pwede rin natin consider yan. Iiba nga lang yung I don't think it's kasi nakikita niyo to. Ito yung D eh. So, ang ibig sabihin nito is ito yung average high natin, di ba? Yan ang average high natin sa day. So, ibig sabihin, ito ang pinakamataas natin ngayon. Ito ang resistance natin dito. Pero, yan ang resistance mo. Pero, ang bias natin is downtrend pa din. Kasi kailangan niya pang ma-break 'to, eh, itong C saka itong A, eh. I mean, 'pag na-break niya 'tong C saka A, right, downtrend pa rin tayo. And then ito kailangan niyang ma-break 'tong resistance para lang tayo mag-uptrend, 34. Pero alam ko in between, wala, eh. Itong pupuwede niya ma-break, itong gitna na 'to puwede niya ma-break and then a little bit na uptrend pero hindi pa rin totally uptrend kasi hindi niya pa rin na-break 'tong resistance sa taas. I mean, anyway, yan yung analogy ba ang tawag diyan? Yan yung tingin kong mangyayari. Pero sa ngayon, eto resistance 'to, right? Downtrend tayo. So, dito tayo mag-start mag-technical analysis, considering na downtrend tayo. So, lipat tayo sa 4 hours, tingnan natin kung anong makikita natin. So, sa 4 hours, eto ang pinaka-high natin. So, kung ite-technical analysis mo 'to, ang pinakamababa natin is itong range na 'to, right? Pero kung, gagamitin mo yung regression, gamitan natin ng regression 'yan. Eto na yung dito natin i-mo-move yung pinakamababa natin. And then baka puwede pang isa pang regression. So, tanggalin na natin 'to. Hindi, ah, dito natin ito yung pinakamababa, dito natin i-mo-move ngayon yung yan yung mabe-break niya. Yan ang kailangan niyang breakin para mag-downtrend siya. Pero downtrend pa rin 'yan. Downtrend pa rin 'yan. So, kung ite-technical analysis natin yun let's say nasa 4, sa 45 silipin natin. Sa 45, kita natin downtrend pa rin. Ayan. Hindi niya na-touch tong resistance na yan, di ba? Hindi niya na-touch yung resistance. So, ito yung pinakamataas mo. Itong point na to yung pinakamataas mo. Yung point na yan. Pero sa bigger time frame, di ba, yan yung pinaka-last. Yan yung D. Yan yung D. Oh. So, yan yung downtrend natin. Diyan nag-umpisa. So, alam na natin na downtrend to. Ngayon, pag na-break niya pa tong range na to, downtrend pa lalo yan.
Etong point na 'to, ang point na 'yan, 'yan. 'Pag na-break niyo 'yan, downtrend din 'yan. Range din 'yan, eh. Range din 'yan, eh, 'di ba? Kasi nandito yung left and right mo, eh. So, ito yung division mo dun sa pinaka-high, right? Ito yung ibe-break mo talaga. Ito yung ibe-break mo para mag-downtrend ka. Ito yung ginagamit mong pang-measure. Ito yung ginagamit mong pang-measure kung ano yung entry mo sa taas. Ito, yung pinakamababa na makuha mo. Kahit naman alin, kasi pare-parehas lang yan ng sukat, eh. So, lipat ka ng 5 minutes. Kaya, itong pinakamababa na to, itong range na to. So, gamitin natin itong support. Yan. Yan ang gagamitin mo para maka-entry ka, di ba? Sa right side ng pinaka-high mo. Etong kabila, yung last na pinakamababa. Ito yung ibe-break niya para mag-downtrend siya. Ito naman ang entry mo sa downtrend. Yan. 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 One way yan. Pag kuha ng entry ng downtrend. Diba? Yan. Yung other way is yung regression. Regression. Ito. Regression. Yan. So, kung dito yung pinaka, pero kukunin mo pa rin yung pinakamataas. Dito siya na break. Ito yung ibe-break niya para mag-downtrend siya. Ito. Yan. Yan o. So, dito ang entry mo. Kung yan ang gagamitin mo. Ito ang entry mo. Dito. Ito kasi yung na-break. Eh. Ito yung na-break. Yan ang entry mo. Dito ang buy. Pero kung gagamitin mo yung isa, yung sukat-sukat, ito yun. Ano pa ako isang sukat na ginawa eh. Ito. From taas. Saka dito lang sa support. Yan, yan. Entry. Yan ang entry mo. Yun ang stop loss rin doon. Kung sa ilalim, ito naman. Yan. Okay. Yan. Yan. Sukat. Dito. Yan. Dito. Yan. Sukat. Pwede nyong tingnan ko ano yung mga sukat na yan. Sandali. SL. Yan. Lakihan ko. O, yan lang yung ginamit ko. So, yung entry. Yung mga entry, yung stop loss. Diba? Yan. Entry, stop loss. Kung baba, kung taas. Anyway. Alam na natin to na magda-downtrend kasi yan yung last nung sa yung D. So, meron tayong idea na downtrend na yan sa higher time frame. Ayan, higher time frame. Diba? Ito yung pinakamataas. Overbought, oversold, right? And then, ito dapat, pero hindi natin to kinuha. Kinuha natin yung doon, ito. And then, yung sa taas, yun lang yung pinakamataas. Pero hindi pa nga, hindi pa nagbaba eh. Wala pang baba eh. Dapat ito. Pero anyway, sa 4 hours, tingnan natin. So, sa 4 hours, ayan, nasa taas na siya. Although, ito, pwedeng bumalik agad yan. Saka, umangat ulit doon. Kung titingnan mo kung i-average mo, kung gusto mo mag-play safe, ito ang average mo dyan. Yan ang average mo. Ito. Gagawin kong green. Green. Tick green. Yan ang average mo ng trade mo dito. Ngayon, ito yung sharing ko. Pag nakita na natin to, itong taas na to, tandaan nyo, ito yung pinaka-last. Dito nag-start ito yung baseline natin ng short. Ito yung baseline natin ng short. So, ang
nakita nyo is yung technical analysis, yung rough analysis kung paano tayo mag-enter. Pero ito yung technical analysis na pwede natin gawin. Ito yung official technical analysis kung paano ito gagawin. Okay. So, nakuha na natin tong pinakamataas na resistance galing sa higher time frame. Last resistance galing sa higher time frame, right? And then, ipaparallel natin yan. Black. Yan, black. So, pwede mo pa uling i-regression yan dito. Yan. And then, makita mo na dito na break. Right? Diyan na break. Yan. Diyan na break. Dito na break. Dahil short ka, kukunin mo yun. Pero hindi yun yung kinukuha natin dyan is yung balik eh. Yung balik pagtaas. Kasi isi-short mo to eh. So, anong kailangan mo? Kailangan mo yung pagtaas. So, yan yung una na break pababa. Hindi ka pa mag-enter dyan. Hindi ka pa mag-enter dyan. Pero sa rough estimate mo, pwede na basta mag-stop loss ka lang dito, di ba? Itong stop loss natin. Hanggang dito. Yun. Ito ang stop loss natin. 2.84536 yung stop loss natin. So, yung technical analysis is dito, right? Isa. And then, kasi short, kailangan pang kunin yung pagbalik pa nito. Yan, dito. Pangalawa. Ito ay pangalawa. Dito na break. Dito mo kukunin ngayon yung entry mo. Kasi short ka. Hindi doon. Kasi ito yung pinakamataas eh. Kailangan itong susunod, hindi aabot yan. Paano mo kukunin yan? Yun ang tanong. So, ito yung trending mo, trend line mo, right? Ayan yung trend line mo. Dito mo kukunin yung entry mo ngayon. Paano mo di-discard yan? To ganito yan. So, i-regression mo rin siya. And then, trend line mo pa rin siya. Yan. Ang kukunin mo dito ngayon is itong low. Itong low. Time process, no? Pero sigurado. Itong low. So, ang area mo is between dito. Diyan. Saka dito. Short to short Ganun dito. And then, ito yung trend line mo na na-break. Tama. Trend line natin na na-break. Break. Trend line. Yan. As ito yung na-break. Yan siya na-break. Dito tayo mag-entry. Pero, ito yung kailangan nating hanapin. Yan. Diyan na-break. Break. Break. Yan. Ito kasi, nasa downtrend ka na. Downtrend na to eh. Nasa ilalim ka na eh. Oversold na yan. Ang ginawa niya, tumaas siya sa oversold. Overbought. Diba? Ngayon, ang kailangan mong kunin dito is yung resistance.
'to, ito yung unang area ito yung last na area na pagbaba niya. Ayan yung pagbaba niya. 'Di ba? Yan. Ang entry natin is itong mga resistance sa taas na hindi aabot dito sa last na resistance mo. So dito, na-break siya, 'di ba? Tapos bumaba siya rito. Pero pag-angat niya, hindi niya pa rin naabot yung last resistance mo. Which is, eto yun. Itong mga to. Yan ang entry mo. Yung taas na yan. Itong mga taas na yan. Or, somewhere around dito. Kung saan siya na-break. Ito yung support. Right? Anong support? Na-break siya rito. Na-break siya dyan. So, i-regression mo to. Pataas. And then, kung saan siya na-break. Which is sa taas pa din. Sell short mo. Sell. So, yan yung mga option na pwede mong gawin. Kung saan mo makikita yung entry ng short. Right? Pinaka-safe is eto. And then, kung ma-break niya rin yung mga yan, yung mga low na yan. Pero, pwede din yung mga yun as long na meron kang stop loss dito. Yan. SL. So, diskartehan nyo yan. Pero yan yung mga option kung saan kayo pwede pumasok ng short. Yan ang pwede nyong i-consider pagpasok ng short. Kung saan may nabe-break. Right? May na-break. Although umakyat pa rin doon. Pero ito naman ang stop loss nyo. And then, alam natin na itong pinakataas na to nanggaling sa higher time frame. So, yun lang. Sana nagkaroon kayo ng magandang idea makatulong sa trading natin. Right? See? Ito yung trend. Yan. And then, ito yung pinaka-head mo. Right? Yan ang pinaka-head. And then, ito yung body mo. Head is head is this. So, yun ang pinakamataas. Ito. Yung pinakamababa, pinakamataas. So,